Okay, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng resume para naka-apply dito sa Japan. So, da-download nyo to dito sa link na to. Ayan sa link. Tapos, piliin nyo yung A yung, ito yung size na dapat ipapasa, A yung size. So, explain ko yung, pag dinownload nyo, ito yun, makukuha nyo to. Tapos, ito sa taas, ito ibig sabihin nito, ilalagay nyo yung date ngayon. Yung, ang tawag nito, date 2009. Tapos ito naman, ibig sabihin nito, pangalan nyo. Itong furigana, yung katakana. Ito naman ibig sabihin nito, kapag lalaki kayo, ito, pag babae, bibilugan nyo. Tapos ito yung picture, yung size, dapat pares ng size. Ito naman yung kailan kayo pinanganak. Seneng, yung kailan kayo pinanganak. Lalagay nyo dito. Ito naman, ilang taon. Ito, yung nakasulat dito, ibig sabihin nito, kung saan kayo nakatira. Tapos lagay yung postal code nyo. Tapos yung number nyo. Yung email nyo. Ito naman, yung sa baba, yung nyo, yung pamilya nyo. Kasi dito sa Japan, ilalagay mo kung saan kayong nakatira ngayon. Kung mag-isa ka lang makatira, isusulat nyo to. Pag wala kayong pamilya, huwag nyo nang sulatan to kasi sabihin nyo na nakatira kayo mag-isa, hindi nyo na kailangan. Pag kayo lang mag-isa, ito lang susulat yung taas. Sabihin wala kayong susulat dito. Ito naman, ito tong importante sa ibig sabihin nito, yung pinag-aralan nyo, pati yung kung may experience kayo ng trabaho, susulat nyo to. Ang unang sulat dapat, ito, dapat siya, nasa gitna. Ganyan. Tapos isusulat nyo kung sa Japan gumagamit sila ng tawag nito. Hindi sila, pwede mo silang isulat seriki, pero hese, ibig sabihin ng hese, search nyo to, ibig sabihin kung kailan yung hese. Tapos nangatsude. Parang ganito. Susulat nyo dito yung yung kung kailan ka graduate, kailan kayo pumasok. Parang ganyan. And pag kailangan isulat to na graduate kayo dito sa Japan o graduate kayo sa ibang bansa, Pilipinas, kahit na basta lagay nyo yung nyo. Ibig sabihin ito, Gapkureki, yung natin, pinag-aralan na ibig sabihin yun. Pag nasulat nyo na lahat, yung next naman, ito, ito naman, yung Shokureki. Kapag katapos ng Gapkureki nyo, mag-iiwan kayo ng space ng isa. Ayun yung importante. Pares din kung kaya kayo nagtrabaho. Kung walang experience, wala, ilagay nyo lang to. Ayun lang yung susulat. Yan. Ayan. Ganyan yung pagsusulat nyo. Tapos
sulat nyo yung kung kailan kayo nag-Yamero, kailangan nyo rin isulat kasi para malaman kung ilang taong kayo nagtrabaho doon, kasi malaman lang experience kung kailan pumasok, kailan nag-Yamero, kailan kayo nag-quit dun sa job. Ito, ulitin natin. So, kung kailan kayo pumasok, anong buwan, anong taon, pangalan ng kaisya, tapos kailan kayo nag-Yammer, paulit-ulit lang kung ilan yung experience nyo. Pangalan ng kaisya, tapos kung nag-quit kayo, ilalagay nyo kailan. Tapos ito rin, pares lang din yun kung marami kayong sulat nyo dito. Ito naman next, shikaku tomengyo. Ibig sabihin nito, shikaku kung meron kayong license o certification, ibig sabihin na sulat nyo kung kailan nyo nakuha. Kung may driver's license kayo, lagay nyo. Yan. Jiku PR. So, tukugin. Ito. Yung PR, Jiku PR nyo, isusulat nyo dito. Kahit ano ilagay nyo na kung bakit nyo pumasok dito sa trabaho na to, ay yung ilalagay nyo dito. Ayun yung diba, magaling kayong sa Arbito, gusto ko yung trabaho na to, kaya lalagay nyo dito yung kapag hindi nyo alam sa Japanese, isulat nyo na lang, i-Google Translate nyo na lang para ma-search. Ito naman, tsukin jikan, kung ilang oras yung sa trabaho nyo hanggang sa bahay nyo. Kung ilang oras. Kung may anak kayo, lalagay nyo, edi wala, 0. Ito rin, kung tawag na to, kung sa retiro na kayo, lagay nyo to dito. Pero kung hindi. Ito naman, kung kahit ano ilagay nyo dito, kung ano yung kibo nyo, diba, yasumi kayo ng Sabado Linggo, pwede yung sulat dito. Free space to, ibig sabihin kung anong kailangan ng sahod, uwi kayo maaga, pwede yung sulat dito. Ito, explain ko. Ito yung naman yun kapag baka nyo train kapag kayo, may obligasyon kayo, may anak kayo, lagay nyo dito. Correct, yes, no, to ibig sabihin nito, yes. Pag wala kayong no. Ayun, ito yung pagsulat ng direksyo dito. Ang dapat yung tandaan dito, ito. Dito siya sulat, tapos dito. Kailangan yung space dito. Tapos, yan, sulat nyo kung ilang oras kayo doon. Tapos ito yung kahit ano sulat nyo, kung ano sa shigoto nyo. Yan, ganito. Tapos yung sa shin dapat sa size la parehas. Ayun ang ibig sabihin. Ayun lang, ito yung paano gumawa ng direksyo sa Japan.